Pangulong Noynoy Aquino na ang pagkakasangkot ni Nora Honor sa isyu ng illegal na droga ang dahilan kung bakit hindi siya naproklamang national artist. Pero giit ng kampo ng superstar, hindi siya convicted sa kaso. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa kauna-unahang pagkakataon, hayagan ng sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na may kinalaman o kaugnayan sa substance abuse ang pagkakalaglag sa pangalan ni Nora Honor sa mga hinirang na national artist. Mahigit isang linggo ring nanatiling tikom ang bibig ng Malacanang sa tunay na dahilan ng Pangulo sa paglaglag sa pangalan ni Nora Honor sa mga hinirang na national artist. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ng Pangulo kung bakit. Na-convict po siya sa drugs. Okay. Na-convict at naparusahan. At ang tanong ngayon dito, pag ginawa ba natin national artist, may mensahe ba akong maliwanag na sinasabi sa bayanan? Nilinaw ng Pangulo na bagamat kinikilala raw niya mga naabot ni Ate Guy, Ayoko magkaroon ng mensahe na kung minsan pwede yung illegal na droga or acceptable. Ang problema ko, mukhang nas mataas yung prioridad na maliwanag na may mensahe, yung droga na zero tolerance tayo dito at mali all the time. pero sa isang Facebook post, nilinaw ng tumayong abogado ni Ate Guy sa Amerika na si Attorney Claire Navarro Espina na ni minsan ay hindi raw na-convict sa paggamit ng droga ang superstar. Sa aking panayam sa kanya sa Facebook, ipinaliwanag ni Espina na sumailalim si Honor sa isang diversion program na buo raw niyang natapos. Pumasa rin daw siya sa may 40 drug test at sa huli, na-dismiss ang kaso laban sa kanya. Taong 2005, nahulihan ng 8 gramo ng shabu si Honor sa Los Angeles Airport sa California sa Amerika. Nakuha sa kanyang bag ang droga, pati na ang isang glass pipe na nakabalot pa sa t-shirt. Inamin ni Honor na kanya ang illegal na droga. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, tanging body of work lang ang isinasaalang-alang sa pagpili ng national artist, hindi raw kasama sa konsiderasyon ang pagkatao o personal na buhay ng nominado. Ang desisyon naman ay base lang dun sa merit, sa talent ni Miss Honor, sa contribution niya sa field niya. Aminado naman si National Artist for Literature FC O'Neil Jose, nakadikit na ng proseso ang politika. You cannot divorce the elected official from politics, from acting without considerations to politics. In the first place, government money is involved. So, political influence in these matters is to be expected. Kung ang film critic na si Nick De Ocampo ang tatanungin, ang ginawa raw ng Pangulo tulay para masagot ang isang mahalagang tanong. Dapat bang ihiwalay ang pagkatao ng isang alagad ng sining sa kanyang obra? Ito ay dapat matingnan din dahil okay ba sa atin na isang, for example, ihemplo lang ito, may 40 years na career itong artist na ito. Napakagaling niya bilang aktor o direktor o whatever, pero na-convict siya. Dahil sa lipunan nabubuhay at nakasandig ang obra ng isang artist, ayon kay De Ocampo, hindi raw maihiwalay sa kanyang gawa ang ethics. Dapat na raw maresolba ang isyong ito para hindi na muling mahaluan ng kontrobersya ang pagpili ng mga alagad ng sining. Pag hindi na-resolba ito ng NCCA and CCP, mumultuhin sila sa mga susunod nila na mga choices because this will appear over and over again. Jessica, sabi sa atin din ni Nick De Ocampo na 2 beses din umupo sa selection process for national artist. Para daw maresolbahan ito, kailangan daw magsimula sa malalim na pagninilay-nilay ng art community. Pero hindi lang daw dapat ito limitado dun sa issue of ethics na sentro ngayon ng kontrobersya sa nangyari kay Nora Honor, kundi pati na rin sa ibang mga issue na kaakibat nitong national artist selection process. Ilang example na binigay niya sa atin ay yung issues on ideology or halimbawa kung ano ba ang klase ng sining na bumubuo sa pambansang sining in this age of Filipino diaspora, Jessica. Katulad nung sinabi, I'm not sure if it was Maria Isabel Lopez, na ang pagpili naman national artist, hindi for sainthood, diba? Hindi naman mga santo. And the way we understand artists, Dano, diba? Talagang marami sa kanila may problema, kaya nga sila magaling They're tortured, they have their demons, may mga kung ano-ano silang quirks, kaya nga sila magaling sa kanilang ginagawa. So I think, tama si De Ocampo on that score, Dapat i-resolve natin itong isyong ito.
Correct, Jessica. Although may mga merong delineation si Nick De Ocampo na ginawa in terms of yun nga yung sinasabi nga natin na yung mga tortured artists and iba ito sa tinatawag niya itong issue of morality, iba ito sa issue of ethics. Yung syempre yung ginagawa mo sa iyong sariling bakuran, sa iyong sariling tahanan, iba na ito, naiiba na yung diskusyon kung halimbawa you're alleged of committing a crime. Ito na yung issue of ethics at ito yung dapat i-resolve. Hindi naman sinasabi ni De Ocampo na dapat ethics na lang ang maging basehan sa pagpili ng national artist. Dapat din maging factor din yung kanyang body of work. Pero kailangan daw balansado ito, Jessica. Okay, kasi nga the other side naman is discretion ng Pangulo yan sa kanya yung huling sabi rin ni F. Shunil Jose doon sa kanyang column, di ba? Parang the fact that the president is the one who selects finally selects kung sino ang national artist also adds to the prestige nung award mismo. So I think alam mo it looks very simple but it's actually a very complicated issue. Correct. It's a very complicated issue kasi when you talk of ethics and when you talk of art, these are two very subjective terms. Yun nga yung lagi nating sinasabi, no, na your art may not be my art. In the same way that your ethics may not be my ethics. Siyempre, pwede rin dyan pumasok yung mga political issues involved. So, yan yung mga dapat na i-resolve. And the first way and the only way to begin resolving these issues, kasi matagal na raw itong hindi na pag-uusapan at sana raw, kung napag-usapan na raw ito noon pa, hindi na sana mangyayari yung sitwasyon na katulad nito. So, kailangan talaga simulang pag-usapan at simulan sa pagninilay-nilay, Jessica. Kasi nga may prosesong mahaba but in the end, the president can veto o pwede niyang tanggalin yung pangalan nung ninominate through that long process. Correct, Jessica. And in this case, if we dissect yung sinasabi ng Pangulong Aquino, I guess he's considering yung sinasabi na possible role model, especially with artists na of Noro Honor stature and recall and popularity na syempre meron itong implications in terms of yung mga ibang tao who make her an inspiration, yung gustong sundan ng mga yapak niya. Isa yon sa mga kinoconsider in terms, I guess, ng Pangulo dun sa kanyang naging desisyon. So, dun ka rin babalik at babalik pa rin tayo dun sa issue of ethics na sa ginawa ng Pangulo ngayon at sa nangyari kay Noro Honor, ito yung issue na china-challenge ngayon ng ganitong sitwasyon na sana sa mga susunod na pagkakataon hindi na maulit, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.